heart attack, ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adulay anti-cancer properties ng makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 na itong seminary sa Dakap. Akong gisulayan, kung mo na hangtod karon, kung na among giinom ang NX5. Kung sa ibang istorya sa NX5, ma'am? Ang akong na-istorya ng NX5, maayos siya kay food supplement, magod siya. Dili ko yaw sa kidney. Nanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, kainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan ang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutoid na kurungkuan, October. Okay. So, anong ininom ang NX5, ma'am? Kung sa ipambati mo sa inyong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, yung sugar level. Oo. Sa imong pares, ma'am? Ang iyang high blood o diabetes gihapon, blood sugar na taas pag gihapon. After pilaman ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko no October, ni pa-check up ni o March. Munang ang sa akong bana, dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong resulta sa blood sugar ako. So karon wala na kag-inom sa imong? Wala na. Hasta ang imong pares? Oh, NX5 na namin inom tanan. Okay. Sige. Sige talaga, salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adulay anti-cancer properties ng makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Gamit na Henry Fit, mo'y im na Henry Fit. Permiya kada adlaw im na sa Henry Fit. May puwersa Henry Fit, likod na Henry Fit. Mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kain sugid ihikalin tan. Ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Fit atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Fit mo'y kaabag nimo. Ola ninit kayo ta igalakay, ang Henry Fit mo'y dipinsa ta. Oh Henry Fit, gamit na Henry Fit, mo'y im na Henry Fit. Permiya kada adlaw im na sa Henry Fit. May puwersa Henry Fit, likod na Henry Fit. Mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran.
uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi sa tukatawhang Pilipinon. Maigsoon sa magkausapa magkuyog na sabta dinhi sa usa ka takna kapin nga atong programang Ang Kamatuoran. Daghang salamat sa tumasuking tigpamayon nagsunod kanunay sa atong programa. Mga igsuon, akong itimbay pagbalik nga tumapipila ka mga kahigalaan nga nagsunod kanunay sa may Iloilo West Branch. Akong gitimbaya mga igsuon ng tanan nga mga taga Rojas, Calibo, Sibalom, Katiklan, Libertad o Kulase. Salamat sa mga taga Muhon, taga Bukid, Dao, San Jose, taga Ungka, mga igsuon o saban pa natong mga suking tigpaminaw dinha sa may Panay Island. Salamat nyo diya tanan. Salamat sa mga igsuon sa mga taga San Remigio nga nagpamati karon. Akong kalipay nga kamo nagsunod sa programa. Mga igsuon, tuguti ko timbaya pag-usab sa ato ang mga kaigsuonan kanon nagpamati nato dinha sa may San Francisco Camutis. Salamat sab sa mga taga Liloan Port, salamat sab sa mga taga Asnar Shipping ug sa tanan nga mga tripulante mga igsuon. Akong pagtimbaya ninyo diha tanan nga padayon nakig-uban nato sa kanginan. Salamat sa ato mga kaigsuonan dinha sa may Tudela ug ako sab nga timbaya mga igsuon ang ato ang mga kaigsuonan nagpamati karon lukop Isla gyud sa Camotes Island. Salamat sa mga igsuon, sa mga kaigsuonan nato dinha sa may Madrid. Pamati karon mga igsuon, tuguti ko magpasalamat sa atong mga kaigsuonan nga ining panahon na nagpamati sa atong mga kahigalaan sa Daan Bantayan, ingon man sa Hagnaya, Lambusan, diya sa Ismaya ug Tuburan, sa Tabugon og mga igsuon sa Bantayan Island. Salamat taga Santa Fe. Ako nang gitimbay kang mga taga Madrid de Jos. Okay, tuguti kong magpadayon ko pagpasalamat sa mga suking tigpaminaw ngayon panahon na nagsunod sa itong programa. Salamat sa mga taga San Carlos City. Ingon man sa mga igsoon sa taga Nara, Maaw, La Castillana, La Carlota, San Kabangkalan. Sa ato mga kaigsunan, nagpamati karon mga igsuon sa may Bacolod, diha sa may Sipalay, sa may Candone, o ingon man sa mga igsoon sa mga taga Isabela, taga Sikatona. Ang mga taga-Tagukon og salamat sa mga igsoon sa itong mga kahigalaan nagsunod sa itong programa sa Kanlaon. Salamat sa mga kaigsuon nato sa may Inapoy og ingon man sa mga igsoon sa atong mga utoda sa may Himamaylan, Hinigaran, Hinubaan. Ako sa mga pagtimbay mga igsoon sa mga kaigsuon natong nagsunod sa mga kaigsuon nato ngayon mga panahon na naghatag og kinabuhi sa itong programa. Salamat balik mga igsoon sa itong mga kaigsuon sa Bayawan City. Sa ato mga kahigalaan nga nagpamati karon sa may San Carlos City, mga igsoon, medyo na-mention naman ito na ko kaganina. Salamat sa mga taga Kanlaon, okay, sa mga taga Manhuyod, Bais, Mabinay. Salamat sa inyo rin mga igsoon, taga Tambo Ayungon. Salamat sa mga igsoon na ito, nagpamati karon diri sa Takbayan sa Dumaguete. Okay, salamat sa mga kahigalaan na ito. Nagpamati pa rin ko ng mga igsoon, taga Tanhay, ug ingon man sa mga taga Bais. Sa mga nagpamati karon dinis may Bagakay ug ingon man sab diri sa may Kalindagan. Salamat sa tanan drivers ug conductors ng itong nagsunod sa programa. Salamat sab sa ato ang mga kaigsuna dinha sa may Shaton. Okay, padayon tang nagpadangat sa ato. Nato sa isla diin naglanog-lanog atong programa dinha sa kinatibuk ang isla sa Mindanao. Bisan pa man sa Samar, Leyte, Cebu, Panay, mga igsuon og ako sabdi itimbay kauban ng mga taga Siquijor, Bohol, Sugbo, mga igsuon. Okay, basi malimot as uban, no? Ako pagpasalamat yun. Bisan pa man sa mga nagbiyahe mga igsuon kanunay dinha sa may Kalakhang, Maynila po, sa may Cubao, sa may City Mall, okay, sa may Alabang. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating palatuntunan. Ako po ay naglubos na nagpapasalamat sa lahat ng sa tanan ng mga nagbiyahe karon mga igsuon, no? So, sa tanan ng mga naakaron sa kadalanan. Okay, tuguti ko magpasalamat sa ato ang mga kaigsunan nagpamati. Ako asab nga gihatag gibug aton mga igsuon ng mga kaigsunan nagpamati karon sa may
Tagbilaran, Pagadian, Dipolog, diri sa Dumaguete, Cebu, diha sa may Iloilo, Bacolod, sa may Cagayan de Oro, mga igsuon, o sa Butuan. Salamat yun tanan. Ang tanan nga man nagpamati karon sa Mindanao Star Bus, Southern Star Bus, Gold Star Bus, sa Rural Transit o Sugbo Transit, sa Baliacar, Bachelor Express, o sa Series Transport. Salamat yun tanan. Salamat sa mga igsuon sa tanan ato mga suking tigpaminaw, Loko Pilipinas, sa tanan nga mga kaigsunan to gawas sa nasod. Salamat ni Dong Dil, nagtanaw karon og ni Liusa, no? Yung Dils Gargar, Ana Marie Trinidad, og shout out Pastor Sida Hotel Cebu. Okay, from Liusa on the board. Salamat yun tanan mga igsoon. Okay, dito tas mga pipila kapangutana sa itong mga kahigalaan nga ato asang hatagag gibug aton mga igsoon ilaha karon nga mga pagpananghid, pagsanghid. Okay. Kani nagpadangat nato diri from Mr. Kalidgid. Okay. Pastor, trabahante ko sa series ay lagi mention akong ngalan. Okay nang imong gibasa akong apelyido. Salamat ni Toto Banggiri nagtan-aw sa karon. Pastor, ang ako ragyong mahinumduman kanunay kining pulo nga nagkanayon. A good name is more desirable than great riches, and loving favor is better than silver and gold. A word that I mga igsuon, pulong kuno nga iyahang dili malimtan, mga pulong nga gibuhian kanunay ni Dr. Ricardo Yanson Sr. Sa dihang nag-apply pa siya, nanarbaho siya, hangtod karon mga igsuon, napaghihapon siya din. So from the Kalidgid family, salamat ninyo. Okay, taken from Proverbs chapter 22 verse 1. Ang maayong ngalan mas bililhon pa kaysa hilabihan ka nagulbong kadato, og ang pabor nga paghigugma mas maayo pa kaysa tanan nga plata og bulawan. Okay, na siya iya hapon nga paapas sumpay mga igsuon. So ingon siya nga ako lang ipaabot pastor nga ang amo ang pagmahal ug paghigugma isip mga empleyado, mga ninduta sab sa pulong mga igsuon, pagmahal ug paghigugma isip mga kawani mga igsuon. So empleyado, kawani sa series liner. Yang gustong ipaabot sa upat ka man nagsuon nga si Roy, Emily, Selena ug Ricky. Hinumdumi ninyo nga usahay ang usa ka tawo nga makabsan sa pagtahod kaninyo. Pagbantay lang yun nga dili ninyo ni sila pagasuklian o kaayo nga inyuhang magkuha pagbalik ang ilang respeto. Gumikan kay ang ilang walay pagrespeto, wala na nagpasabot nga gitagaan kanila sa saktong balor sa imong pagkatao, kundili sinyalis lang kini og unsay tunay nilang batasan. Okay, salamat ni Rosalie Katamisan Laping. Okay, salamat ni mo Rosalie. So, mga igsuon, taken from Brandon Bouchard. Okay, ninyo siya pag-istorya. When someone disrespect you, beware of the impulse to win the respect. For disrespect is not a valuation of your worth, but a signal of their character. Okay, salamat ni mo dinha, Mr. Kalidgid. Okay, nganong nalipay ko mga igsuon sa iyahan pasiuna karon, siguro sila mismo nakabalog yun, nakailag yun sila, unsag yun ka manggaranon, unsa kadato ang Yanson family mga igsuon. Sukad pa ni Ricardo, ni Olivia og sa iyahang mga anak. Pero ang ilaha lang nakita sa ilahang pagkasila, mas dato sila sa Ginoo, mas dato sila sa relasyon sa mga tao, mas dato sila nga mga kawani kaysa mga maisip nila mga igsuon nga agalon, kay ang ilahang giingon nga ang maayong ngalan mas labaw pa man sa gidak-on sa ilahang katigayunan nga ilang mga agalon, og nga ni ang ilahang nabati agig pasalamat ngadto ni kanhi Dr. Ricardo Yanson nga ang maayong mahigugmaong pabor mas labaw pa kaysa plata o bulawan mga igsoon. So sa ato pa buti pasabot nga gitreasure nilag maayo si Dr. Ricardo Yanson Sr. og ingon man sab sa iyahang ikaduhang pulong nga nagpasalamat siya sa mga pamilya, no? Nagpasalamat siya og dito niya gi-address ang iyahang pagpasalamat nila ni Roy, Emily, Selena og Ricky nga dili kuno ang iyang suklian nila mga igsuon
kay gusto lang nilang dag-on ang respeto sa ilang ginikanan ug duha ka mga igsuon, gumikan kay ang ilahang walay pagrespeto sa Y2 mga igsuon. Ang ilang walay pagrespeto ni Janet, ni Leo Ray o ni OVY, dili na siya buti pasabot nga naghatag sila bili sa pagkatao sa ilahang igsuon, no, nga sila si Roy, Emily, Silina ug Ricky, kundi nagpaila lang gyud ni kung unsa gyud klaro nilang batasan. Okay, salamat sa mga pipila ka mga kahigalaan nato. Dili tas punto mga igsuon. Sa mga pipila ka pangutana karon, ngano man gyud nga ato mangyong dutan og maayo ang isyu sa series liner. Kagabi nagiskutanay na ta mga igsuon. Karon nibuto na pod ang isyu mahitungod sa dako kayong problema mga igsuon sa ato ang budgeting sa ato ang nasod ng Pilipinhon. Og sa diha nga wa po ko magtuo mga igsuon, di po ko mutuo nga sila naminaw nako, kundi karon na dispantahan na mga igsuon nga ako mga gipangsulti kagabi nga dakong problema gyud ay ang mga dagko kayong gastos atong gobyerno mahitungod sa mga insurances mga igsuon gumikan kay sa pagkakaron atong nadungog nga duna di ay dako kaayong scam nga nahitabo. Istoryahan nato ninyo taud-taud mga igsuon, daghan kaayo karon ang nabiktima sa cyber libel nga na-penetrated ang mga database sa usa ka libo ka mga kompanya og dinhi mga igsuon. Nakita nga ang pinakadakong bulok nga sistema sa Pilipinas mao dinha sa ato karong mga insurance policy sa mga kompanya diin ilalom sa insurance commission sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Unya ang pangutanan nato mga igsoon nganong nisangko man nga na scam maning mga insurance company pinaagi ani. Well, ako na nang gihatag ninyo mga igsoon as mga pasiuna nga mga informasyon nga inyuhang angayang madunggan nga dunay dako kaayong problema karon nga nibuto sa ato karong nasod nga Pilipinhon. Mga igsoon dili ni kay ako nag-mention lang ko kagabi unya karong buntag o karong adlaw nakita na lang nako nga dunay ni grabing reaction ug ang reaction mga igsoon mo na nang kadismaya ni Senator Wen Gatchalian mga igsuon. Ingon siya pagistorya nga dinhi nakita ang dako kay kapalpakan sa card registration law gumikan kay wala magbuhat sa ilahang trabaho ang taga National Telecommunication Commission. Timaan nga ubay-ubay ang nabiktima karon sa cyber libel, ang pinakadako kayo nga nasulod karon sa mga anomalya maog gyud tong mga dagkong mga operasyon sa mga scammers nga napasagdan lang sa NTC og asa naman ang kasiguruan nga nagkanayon nga ang rason nga nung dunay balaod sa SIM card registration para malikayan mga igsuon ang mga gikinahanglan nga mga pagbantay sa ato mga pribadong informasyon sa ato ang mga datos. Pero ining napita mga igsuon nigula nga ang unang mga biktima gi-mention diri mga igsuon nga ang unang mga biktima wala pagyoy lain kundili ang mga insurance company. So mag-ulta maghuna-huna pero mao man ni siya rason mga igsuon nga moingon ta dili maayo nga ato ang ibaliwala ning maong mga isyu. So, mga lang kong dispensa ninyo nganong ingon ani man ang nahitabo karon sa Pilipinas, ang ako lang nga kasulti mga igsuon nga wala man pug ko nagbasandaan usa na ko gi-take up dinis kanginan kundi ako nang gipamatud-an base pod sa mga informasyon nga nakita nato dako kay problema kalambigitan ng Pilipinas mahitungod ni ining mga kahimtanga. So, mga lang kong dispensa ninyo kung ngano nga niabot ang punto nga ang maong mga isyu na himong number 1 karon galanog-lanog lukop Pilipinas mga igsuon. Dili sayon. Okay, gamay lang pahilob ha. Unya na ko mo dawat og mga pangutan na ha. Salamat inyo kanang ako raning gi hataga gibug aton sa pagkakaron pero wala na pasabot nga igsuon nga ako lang ni siyang kumpiyansaan. Mingon ko yung mga igsuon nga ako lang sang hatagan og mga gitawag nato ako sang screen maayo before ko mo mention sa mga aspeto diin dagko kayong problema ang angay antong sugubangon karon sa Pilipinas. Pero mingon ta nga kita unta ang gobyerno pero nagbutang man tag mga tao dinha sa gobyerno pero ndakong problema mga igsuon naa sa mga tao nga unta atong gitahasan nga mo'y mo padlagan og tinarong sa atong kagamahanan pero
palpak. Salamat kayo sa mga pipila ka mga igsuon nato ningon nganong palpak man. Palpak in a sense nga mga igsuon nagkadaghan na hinuon ang scammers, nagkadaghan na hinuon ang mga abusado. Penetrated. Mga igsoon ubay-ubay ang na scam sa ato karon nga mga institution or sa mga insurance company nga ilalom sa ato ang insurance commission sa nasod nga Pilipino, ahensya sa kagamhanan nga medyo gausik-usik rata mga igsoon kay dagko kay budget, dagko kayo og mga sweldo ang mga naadinha niya, wala tayo makitang trabaho, and then ultimately mga igsoon sa kapabayaan na sulod na hinuon, na penetrate na hinuon unya inidapita mga igsoon ang nakasakit gumikan kay ang nakasalalay ang mga pribadong kumpanya diin dunay mga lista sa imagine ka Maxicare na biktima mga igsoon ng scammer. At then, sige lang, salamat. Di na Villanueva, Barti, Kalunsag, nagtanas pa karon dilitas punto mga igsoon sa mga pipila ka mga kahilaan na to nga gustong masayod. Okay. Kung pananglita na tingala mo, og ngano nga ingon ani ko kainit. Ingon ani ko kainit kay ganahan ako marisolbar ang problema sa pamilya Yanson. Kung nganong gusto kong marisolbar kay daghan kay nagantos nga mga ordinaryong tao, mga nagantos nga mga empleyado, nagpadala karon mga igsuon kawani or empleyado. Ang mga biktima din mga igsoon ang mga ordinaryo, yano pero nakaton paghigugma. Pero murag wala sila bugtii o suklii sa gugma nga ilaha karong gipuhunan sa ilang pagpanarbaho din niya sa Balyakar Transit. Sa panahon ni Dr. Ricardo Yanson Sr., nila ni Roy Yanson, nibati sila og matawag natog kumpiyansa. They were so confident. Pero ini panahon na mga igsoon, well, doon ay nangutaan na diri, unsa may pananglitan o kinsa man ng mga tawhana, at least makadungog pod mo. Makadungog pod mi, no? Okay, makadungog pod mo, makadungog pod mi. So, salamat ninyo din nga nangutaan na mi, nangutaan na mo, mga igsoon, ako panggong ma-direkta mo ilahang pang text message, nga mangutaan na mi, so ko mangutaan na mo, mga igsoon nga, kurang point din nga hapit na magpatay, hapit na mag-away, gumikan kay nakita nila ganahan sila og sitol ang problema, ma-rehabilitate mga igsuon or ang mga dunay dagkong sala unta wagtang o niya mapadlagan sa makausapan sa tinawang pagpadalagan ng ilang kumpanya sa series liner. Sige, tungod ugalang lang sa inyong hangyo, ako sang hatagag gibugaton ha, kadyot lang. Ako sang pangitaon mga igsoon kay medyo dili mo gud ingon na kadali. Ako sang pangitaon pagbalik og asa tong dapitan nako mga igsuon para lang gyud mong ganahan lang gyud mong makahibalo. Okay. Nag-away ang masigka lumalaban. Ang uban lumalaban sa series liner, ang uban mga igsoon lumalaban para sa katarong o sa katarungan nga gusto nilang masinati. Gumikan kay ang unang ilang problema gamay sweldo, walay klarong pagpadalagan. Unya karon mga igsoon ilang mag-question dili paminawon. So munang dihay panahon nga hapit kini magpatay, pero tungod og alang sa mga kaigsuonan nato nga ganahan gyud og pruweba, ganahan gyud og klaro, pero igo naman siguro to nadungog ninyo ang mga problema, pero ang inyong gusto gyud ang mga tao gyud mismo. Sige doon naman mga pipila nga akong napa-play na daan mga igsuon, pero tungod og alang sa mga kagalaan nato. Ato lay pa-play na. Pero lahi ni mga igsuon, kanilang yung asan dapita magpatay na gani ang tao, gumikan sa ilahang paglaban. Ang problema din gumikan kay dunay lumalaban sa series liner nga iyaha sa tibok pamilya, pero dunay specific nga lumalaban gyud ni Roy Yanson. Pero tungod og alang sa mga suking tigpamilya, sige atong hatagag gibugaton dinhita magsugod sa ato karon nga komentaryo kay nakita nako nga dunay dako kay katarungan ngano nga ato agyuning dadon sa kahanginan, gumikan kay ibirnaon din nag-hire ang Balyakar Transit og mga driver. Dunay mga driver nga dili ganahan ang management karon, ilahang tangtangon unya inigtangtang nila, mangita silang laing driver, ang mga driver para lang dunay trabaho mo dawat sa hagit mga igsoon bisag walay klaro kay para nila mga igsoon panginabuhi man nakasalalay ang kaugmaon sa ilang pamilya, ang ilahang inadlaw-adlaw nga panginhanglanon mo nang ang mga driver sige rang gailis og driver tangtang driver labi na gyud mga dugay nang nanarbaho gumikan kay nakakita na sa mga limitasyon, nakakita na sa mga shortcomings sa mga bikil no sa matag kompanya labi na gyud sa Cebu mga igsoon ilahan ning mensahe karon nga halos kuno everyday permanente yung nagpalabas og ads no nga dunay kinahanglan ang Mandawi office nila mga igsuon og mga
konduktor o driver. Gumikan kay sige lang ilis. Sa laktod pa kay istorya, wala na gyud sila makakitag di kalidad nga mga suporta sa ilahang marimudo ang ilang mga driver, wala na pwede kalidad para nila. Hadimudo mga igso, nakita na to nga og sila pa ipestaron mo diktador na ang pagdumala unya og dili ka makasarang, wala na lang to imong mga investment. So og di kuno ka makasarang, di kuno ka ganahan silang pamaagi katong imuhang gipuhunan sa pagpang-apply nimo, bahala na ka. Ang pinaka-importante kuno nila nga og di sila ganahan nimo, tangtang ka. So mga driver karon nga mga nangatangtang, may mga nisulti mga igsuon nga dili sayon ang ilahang pag-drive din sa series liner sa management nga dili maayo. Pero one-sided ramang gud na sa mga nangatangtang ramang gud na. Sorry mga igsoon, ha, wala ko ingon ni kontra ko, ni explain lang ko. Ang mga tangtang normally do naman sila kay ubos, do sila kay mangot, kay gitangtang sila o dili ba mga igsoon, gitagaan sila og break or mga igsoon stop to work or cease to operate. Ingon na man gud na. Now, og ikaw may nahingtungdan, maguol mo ka, masakit ka. So kanang mga igsoon, igo na lang nang mo padaangat dire, pero ang kining uban nga mga driver nga to ang gikuan og mga informasyon, may nagsulti nga tinuod gyud na kami nagpa ilob na lang the term is nagpailob, meaning nagpaalos, no? Nagpailob na lang kay lisod pud among isakripisyo ang amo ang mga estudyante o ang amo ang inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Okay. Unsa ni Pilipinas na niabot nag 15.02 trillion og binagsaon matag usas tang Pilipino na ate. Okay, ako nang basahon raw niyang taud-taud da. Salamat sa nagpadala na tay utang nga 133,604 og kun sa matag pamilya na ate. Okay, ako nang basahon niyang taud-taud. Salamat sa nagpadala ana, no? Okay, adto na lang sa akong programa unya sa basig madala pa nato mga igsuon kay medyo ang ako lang nakita serious manggod po siyang padangat sa iya karon nga kajot lang ha, nagpadangat sa iyahang message or mensahe pero di pa nako dayon makitaan sa karon mga igsoon ato lang sang hatagan og gibug-aton kining iya karon nga comment. Okay, salamat diri ra sa takajot ha. Okay, evening pastor, unsay kasulti nimo anang utang sa Pilipinas ron nga niabot nag 15.02 trillion og binagsahon matag usa natong Pilipino na atay utang nga 133,604 og kon sa matag pamilya na atay utang 546,098 grabe pa kaayong paggastos sa kwarta nato, dako pag-utang. Okay, istoryahan na ako ninyo taud-taud. Welcome ha, salamat diri sa ko sa ato karon nga diri sa kos programa nato ang kamatuoran kay para nga makahibalo ato mga kaigsuonan. Salamat sa imuhang gipadangat nga mga mensahe. No, diri ko mga igsuon. Okay, paminawan yung maayo. Og ngano og unsay katarungan nga ako mismo apektado og initado gyud nako kini mga gumunhap nga nahitabo sa Balyacar Transit. Nganong kinahanglan gyud ni natong dadon sa kahanginan. Ang pipila ka adlaw akong gisulti nyo mga pasahero moy apektado. Kini mga igsoon, apektado gihapon ang mga pasahero. Apektado gihapon gumikan kay sako nang ginaingon wala man mahatagig solusyon gikan sa 2019 hangtod sa 2024 mo abot lang tagtungas tuig ron mga igsoon kay Hunyo naman ta pero matingala kag nganong ato ang korte ingon ana man ka nganong ang atong mga korte ingon ana man ka hinay, ingon ana man ka iwit mga igsoon. So mga ilang konyog dispensa kon nganong ni-mention ko ana iwit in a sense nga nakita nako nga medyo murag wala gausad ang kaso, wala gausad ang pagsulbar sa problema. Mao man gud ni una nga nakita nako nga sakit kay palandungon pero ang nakasakit gumikan kay mga yanong mga mamumuo, yanong trabahante, konduktor, yanong kawani ang biktima ni ining bikil sa pamilya dinha sa Balyacar Transit o diha sa Yanson Group of Bus Companies. Example lang ni mga igsoon, paminawan ninyo. Okay. Empleyado sa mag-utod nga Yanson, naghimo sang tensyon sa Ceres South Terminal, subong aga sa Bacolod City. Kapulisan gin take over na ang lugar. Yaring balita nga atong gintutuka.
Hindi maglayo sa isa ka war zone ang sitwasyon sa Sambok Lopezina, ang sentro sang southbound buses sang Seri Transit. Subong, naglabot na ang kinaggamo sa sulod. Ang eksena, naghangkatanay, naglinabutanay, kag nagsinggitanay mga driver nga apin kay Roy Yanson kontra sa mga empleyado kag security ni Leo Ray, ang ginkakas nga presidente. Tani, maglinong na kag sila, magbalik sila kasakayuhan nga pa sa mga pasayro kasi siyempre damo mapiktuhan. Ang amon nga benepisyo nga jakto kasama hindi namon makuha kay tungod sila. Kapamangkot kami, kung pila porsyento namon, may ginang balis lang ang porsyento sa amon, wala! Ang ining opisina nga take over sa presidente nga si Roy kag ang Chief Finance Officer sini nga utod niya si Selina, limitado makasulod sa babaw. Ang palibot na baralan. Ang mga driver kag konduktor nagserbi gwardya sa ila amo. Ang iban nagatungtong pa sa atop. Dala pa utwas nga ila panghimatsan ang amo nga ginakabig mas maayo. Ano na, sabo? Di man na sabo. Sila ka sa labo ba, siguro. Di lang ako kambal. Tutuod man. Amo niya pagkaon na niya. Pagkaon sa mga upo na mo, gigutom na. Humalig kahapon, wala na nagpanaog pa ang grupo ni RSY sa iyo opisina. Apisal sang pagserbis ang direktiba sang sosya gikan sa Camp Crame nga ibalik ang anay security team nga ilagin pabuslan sa tunga sang nagapadayon nga away legal. Subong, wala man kuryente ang opisina ni RSY. Reklamo sang grupo, hindi sila pagpahanugutan magkuha sa ilakalanon. Butang nga naglabutanay na, kag kinahanglan niya magpatunga sa Bacolod City Police Office Composite Team. Ginpangaresto man ang pila ka mga persona nga nagbaligya away sa lugar. Wala, ginharasa sa kita pungulya sir, kasigo. Ginpulihan nila oh. Ay, kasuwang ko sila, sirya. Makilala mo na nakit. Oo, sir, kilala sa mga upod ko, kilala ko man. Ara sa shin ka mga driver kag konduktor ang nagabantay sa opisina ni RSY. Tiyon magwa, posible hindi na sila makabalik pa bangod sa ginpaidalom na ang lugar sa police takeover. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas. Okay. So nadungog ninyo mga igsoon, ang mga tao nga ganahan nga si Roy Yanson may modumala pagbalik, gumikan ka problema nila ilahang mga benepisyo. Ang ilaha tanan nga mga matawag nato mga igsuon nga mga perks, no? Kanang ilahang mga social pension benefits or SSS, ilahang PhilHealth, ilahang uban pa nga mga benepisyo nila. Nagproblema sila, gumikan kay sa pagpadalagan karon ni Leo Ray, ang ilahang pinakasakit para nila. Dugay nilang nanarbaho pero walay klaro ang ilahang pangalagad hangtod sa pagkakaroon. Now, ang point din na mga igsoon, ganahan silang mapuli si RSY, kay si RSY sa panahon nga sila nagtrabaho, maayo man ang pagkahatag sa tanan nga mga benepisyo. Mga benepisyo nga dili gyud nila mabalibaran, nga gikan pas amahan, paingon ni Roy Yanson, maayo ang pagkapadalagan sa kumpanya. Pero dinhin dapita mga igsuon, ang nahimo na hinoong kontra sa mga driver o konduktor nga maoy ganahan nga ang mupadalagan sa kumpanya si Roy Yanson kontra na hinoon sa mga kawani nga nilaban ni Olivia og ingon man sa mga igsuon sa mga security guard. Diin ilahag yun mismong gisulod, gilusob og ilahag yung gipapahawa mismo sila si Roy og ingon man si ang uban niya mga igsuon nga nagdumalaan ni sa rason mga igsuon nga mas kusgan lagi si Olivia gumikan kay bisag wala pay court order kaya man lang sudlon kauban ang mga kapulisan. So klaruhon nato mga igsuon, unsay gisaligan ni Olivia ang mga kapulisan gumikan kay ang mga kapulisan underman sa habig ni Olivia o wala nagtagad mga igsuon sa parte sa katungod sa korporasyon diin ang mayoriya maoy arang matuman. Nadungog ninyo mga igsuon nga ang nabutang sa alanganin in taon ang mga ordinaryong
driver o konduktor nga nangita lamang sila sa ilaha nga mga benepisyo, nangita sa ilahang katagbawan, sa ilaha karong kumpiyansa, sa ilahang pagpanerbisyo sa taud-taud ng panahon. Mga regular employees ni sila. Unya ang ilaha rang gikabalakan ini mga dapita mga igsoon kay nangita sila og hustisya para sa ilahang kahimtang, inay nga sila tabangan sa ato ang korte, tabangan sa ato ang judicial system. Mga igsuon, hangtod karon nagpaabot nga walay kasiguruan. Example nato, ang pagsulod sa mga kapulisan aron kuno nga sila mo take over sa rason nga malikay sa gubot. Pero ngano man mga igsuon nga ang nigawas hinuon ni take over sila kailahang i-install na hinuon si Leo Ray nga duha raman sila sa unom ka mga managsuon. Gumikan kay si Olivia maoy ilahang gisunod, gumikan kay moy order sa taas mga igsuon sa ilahang headquarter nga mas paminawon si Olivia kay nila ni Roy, Emily, Selena og Ricky. Ang ato lang dinhi mga igsuon, ngano man nga ang ato karong respeto sa mga pribado nga mga patigayon, giapilan naman sa ato ang kagamhanan. Sa dihang panahon man to ni Rodrigo Roa Duterte ni puli si President Bongbong Marcos, wala man lagi gihimong resolusyon ani dapita. Mga igsoon, more than 18,000 ka mga empleyado karon ang nag-ung-ung sa way sigurong kaugmaon sa ilang pagpangimpleo dinha sa series liner sa Yanson Group of Bus Companies, dinha sa Yanson Family Corporation. Ang panawagan karon sa mga pipila ka mga trabahante hangtod karon nga mati karon ugunya ni support sa programa nagpamati nato nga madungog gyud ang ilahang parte, gumikan kay ilahang nasinati nga kun dili gyud nako hatagan og gibug-aton nga mapalanog ang ilahang tingog sa kahanginan, ang posibilidad basin og mawala ra sila nga daw sagbot rang gihuyop sa hangin. Ang ilang panawagan mga igsuon hustisya. Ang ilang panawagan maayo nga pagpadalagan sa Yanson Group of Bus Company. Salamat kay Kendall Mark Maurin nga nagtanaw karon. Kay ang ilaha karon mga igsuon hangtod kanusa. Hangtod si kinsa man ang maghatag og hustisya. Ang ilang gisaligan ang kagamhanan pero nganong hangtod karon wa pa ni marisolba sa korte sa Pilipinas. Unsay nagpaluyo? Ang nagpaluyo ba ani sa gihapon sigo na silang giningon mga igsuon, ang nagpaluyo ani gumikan ba ang koneksyon ni Olivia sa ato ang kagamhanan o ang koneksyon sa mga pipila kasakop karon ni Olivia nga nilingkod sa pagka-membro sa ilaha karon nga stockholders meeting nga dili mga entitled gumikan kay supak sa ilaha karon nga batakang balaod sa family code o sa family corporation. So ilang giklaro mga igsoon sa corporation code ang ayan gyud unta nga dunay manubag ani pero mga igsoon ang pangutana nganong dili man kayang mapanubag. So muna ilaha karon pangutana ngano man nga ining dapita mga igsuon do na may mga personalidad nga nigula nga walay labot pero nahimo naman hinuong maoy dako kaayog katungod nga maoy mga igsuon modiktar sa operation sa kompanya sa Yanson Group of Bus Companies nga iya man lang unta na sa family corporation, sa korporasyon, sa pamilya. So munang ilaha karong gipangutana mga igsuon og ngano man nga apil man ang mga pipila ka personalidad nga mga walay labot. Okay, ato ra nang gihataga gibugaton mga igsoon ha. Kay para nila dili sila mo ila pero unsa may ila katungod sa dili sila mo ila. Ang rason nganong dili sila pwedeng hatagan sa katungod nga mga trabahante man lang gud sila. Unsa man go ilang katungod tinuod pod. No man ko nga sakit man para nila pero mao mong gunay tunay nga panghitabo mga igsoon nga dunay mga pipila ka personalidad nga matawag nato nga dunay ilahang kaugalingong aksyon nga matawag nga sila gihulip sa pamilya sa dihang nibarog sila nga mga board of directors pero ang pangutana mga igsuon na abay katarungan nga mahimo silang board of directors. So ato rang giklaro mga igsuon nga dunay mga pipila ka questions nga dili nato pwedeng malalis nga doon nagibikil sa mga pamilya apan ang mga problema
dinhi katong bikil nga igsuon nga naapil na hinuon ang mga personalidad nga walay labot ining. Anyway, ako lang gihataga gibugaton ng mga pangutanas sa mga kahigalaan nga nangutana nganong ingon ani man. Anyway, ang inyo pong pangutana doon na may rason pero wala gid may katungod. Ang inyuhang rason na pero ang katungod ninyo wala. Mga trabahante ra manggod mo, ang tunay nga dunay katungod nga muhatag inig asoy gyud. Mao gyud ang pagsulod sa korte, no, nga maoy muhatag og resolusyon nga marisolbar ang problema nga ingon ani kay grabe naman sa pagkakaroon medyo gibali wala naman mga igsuon mo nang mga kog dispensa ninyo og ngano nga kinahanglan nga ako asang hatagan og dakong gibugaton ang mga rason nga dili sa ako mo komento sa inyo ha mga katungod kay wala gyud moy katungod. Okay, so ako rang gi hangyo nga ato mga kaigsunan nga dili lang ninyo lainon pag intende sa pagsabot ninyo. Okay, mga igsuon dili gyud ang ayan nga inyo ang panghimasukan kay kano pribado man ni apply mo isip trabahante dili tag iya. Okay. So atong padayonon, kadyot lang mga igsoon kay medyo murag kadyot lang ha. Gamay pa ilob mga igsoon. Okay. Okay. So gamay pa ilob. Ako rang klarohon mga igsuon nga dunay mga pipila ka hangyo, pipila ka tawag diri karon nga dili sa nako pwedeng salamat ni Boy Gayo og ni Risty Ramos nga nagpaminaw karon mga igsuon og nagtanos ng programa. Ang ato lang hatagan og katungod ang mga yanong tao. Unsay lang katungod mo palanog sila sa ilahang parte. Kung naa gani sila mga rason nganong ipalanog ang ilang parte, dili lang pod nato stopon pod sila dayon. Ato pod gyud paminawon nga ang ilahang katungod ato pod dagway nga hatagan og gibugaton. Dunay giingon diri pagistorya sa salamat Julius, ingon si Julius, Pastor, there is no any amount of evidence that will persuade the idiots. Okay. Baliko na ako, there is no amount of evidence will ever persuade the idiots. Mga igsoon, akong punto, kitsa yung pasabot ng idiots ani, ha? Okay. Og ari siya mayon pag-istorya nga idiots tong mga tawo, mga igsoon, well, siguro murag sobra ra pod na nga atong ingnon nga idiots tong mga trabahante nga naghatag og rason nga ni komentaryo mga igsoon kay ato lang po isipon nga bisag ingon ana sila kayano na pud sila katungod nga mo reason out. Katungod ra nga mo reason out kanang freedom of speech kanang makapalanog pud sila mga punto. Ningon ko legally dili man dagway sila allowed but please don't consider them stupid. Pero mayingon gani ka nga naay stupid habig sa pamilya Yanson, mayingon ko pag istorya nga well ang pinaka grabe dagway stupid ani is kani dagway mga tao nga nagpalibot nila. Kinsa may nagpalibot ni Olivia? Sorry mga igsoon nga nung niingon ko pag-istorya. Ato lang gihatagan og dakong importansya kanang pulo nga gimension nga stupid kay para manggod nako that is something to be seen. Ato sang paminawon og maayo kun do na batay katarungan nga mo mention nga kana siya stupid kay sa ako manggong nabantayan mga igsuon lisod manggod ang pagbuhig pulo nga stupid kuno galing dili nato mahatagan og saktong definition. Okay, mga ilang kong dispensa ha. Okay, arita sa na ay nagpadala. Ma'am Robs, thank you Ma'am Robs ha. Okay, salamat. Okay. Pastor, the definition of stupid is this: knowing the truth, seeing evidence of the truth, but still believing the lie. Okay, gikan ni Ma'am Ruby. Ngayon siya pag-istorya. Ang definition sa stupid, knowing the truth. Nakaila na sila unsay kamaturan. Kabalo lang unsay kamaturan. Seeing the evidence of truth. Nakakita lang ebidensya sa kamaturan. But still believing the lie. Usahay, moingon ko nga, bisan mga dagkong grado, bisan mga dagkong personalidad sa gobyerno, bisan pagani sa ato ang mga korte, usahay, dili na ko mabasol yung definition ni Ma'am Ruby. Kay ang rason manggod mga igsuon, dili pa ba enough nga ang mga anak, dili lang kay by birth certificate?
The evidence of truth is partly na anang gitawag nato og birth certificate, but especially sa mga family friends nga nakahibalo nga kana silang mga anak gyud na sila sa ilang ginikanan. And for me, there is no further litigation for this. Dili ni angayan nato nga patasoon pa nato ning proseso sa kaso. Madahag dili makahibalo, mga igsuon. First, the most reliable is kana may ngunta na kay record sa PSA, na kay record sa civil registrar. O kanadaan mga igsuon, dili sayon ang paghimo-himo og katarungan nga kana nahimo na silang anak, no, kanang gitawag sa emulation of giving birth. That's another case, pero dili na nato ang ngayon nga i-appeal din. Ang point ra na ako, madahag ang korte, dili sila kay balo nga kana sila si Roy, si Lina, Emily, ug Ricky, mga anak ng tunay ni Olivia Villaflores-Shanson. My goodness, mga igsoon, pasaylo ako ninyo. Di ko ganahan aning istoryahan. Nga mga istorya. Yes, primero ni action kog kadismaya sa pulong nga stupid. Pero nakita na ko ang rason nga dunay dako kayong gibugaton. Ang gibugaton din it's not all about sa mga empleyado o sa mga kawani. Kaysa ako nang buot pasabot, na misunderstood lang siguro nako sa primero na kong paminaw nga sila mo gipasabtan sa stupid. No, they are in the right mind nga nangutana. Unluwa lang sila katungod. Sa ako nagiingon, they have the right mind to say nga kilalahay man sila, kabalo man sila, kinsa si Roy, si Emily, si Lina, Ricky, nga mga anak yun na sila ni Olivia, mga anak yun na sila ni Ricardo Yanson. Mga igsuon, is there any further argument? Pangutana na to, napay dugang din nga mga pangutana, napay dugang din ang argumento, napay dugang din ang katingala, nga nung kinahanglan pang moabuta din ang dapita, musangko pata din ang dapita. Ang point nako mga igsuon, nga ang pinaka-importante natong masairan, dunay mga intereses nga maoy nakataya din Ang sobra sa 18,000 ka mga kawani, driver, konduktor ug uban pa. Nganong dili man mapaminaw sa atong korte mga igsoon, nganong wa sila kita sa maong ebidensya. They are already seeing the evidence of truth. Madahan dili sila makaklaro mga igsoon, maganahan pa lang ipa-DNA pa. I'm sorry, mga kog sorry sa ato ang judicial system sa Pilipinas. Unta og inyo ning gitagad, inyo ning atiman, dili na unta musangko karon panahon na sa kadugay. Justice delayed, justice denied. Nganong kinahanglan pang moabot karong panahon na? Nganong kinahanglan pang ang mga pipila ka mga kawani, ang pipila ka driver, konduktor, pipila ka mga tao nga kansang family interest kay naa sila diha na narbaho. Ibutang na to sa alanganin, gumikan lang kay dili makalihok dayon ang ato ang judicial system, ang ato ang sistema sa ato ang paghatag og hukom. Unsa pa may gikinahanglan sa korte? For me, simple ra kaning problema Ang problema ani only to identify the legitimacy. Ang pagilagyod og angayan ba, legal ba nga kining mga anak sila Roy, Emily, si Lina, Ricky nga manag-iya isip kauban sa ilang mga igsoon, pinasikad sa ilahang pagka-anak, pagka-manununod. Labi nag-appeal na to mga igsoon kanang extrajudicial settlement. Unya, nganong di man na madesisyonan sa korte sa hinanali? Pangutana rin niya ako ang mga igsoon og nganong dili matagad. Nganong dili? Nganong ingon na Nganong dugay kaysa nga tanan? O sa may buti pasabot, dunay gahom nga nagkontrolar ag nagpakgang ug nagpugong Ako mga igsuon, medyo ako na gilawayan, no? Maintag makadungog mo tanan. Kamong nakadungog karon, wa ba mo hugawi, wa ba mo laway? Ang simpleng problema gikomplikar sa atoa mismong
judicial system, sa ato mismong korte. Anong dili man sila makahimog expeditious trial? Gawas pa, doon ay ahensyas kagamanan nga pwedeng musulti ani and their capacity as the agency of the government. Kanang mga igsoon, Security and Exchange Commission. Alang-alang mayon silang was na kalibutan. Alang-alang dili sufisyente ilang opisina sa ilaha karon nga mga arbitral proceedings. Pwede man silang pataliwalaan nga di na kinala maabot og korte. Ang ako ng pangutana, well, sorry nga na-center ko sa pulong stupid. Stupid in a sense nga bisag kabalo na sila sa kamatuuran, nakita na nilang ebidensya sa kamatuuran, pero magsige ra gihapon sila pakaruning nun nga wala silang kabalo, and that is a lie. Mga igsuon, bakak na. I'm sorry to tell you, bakak na. No amount of evidence will ever persuade an idiot. So, og ako'y pa-interpreton karon, sa ato pa ang idiot din kana na hinoong atuan na hinoong korte. Ang idiot ani ang mga abogado na hinoon. Salamat ni Popoy Katadman watching from Bahamas. Thank you kayo. Kita ko poy sa inyuhang gisakyan nga cruiser. Pertinda ko ano. And then I saw your wife and you no hanging up in that Bahamas. Thank you kayo. Bisag sa picture na lang poy. Salamat kayo. Kita ko ninyo. Medyo nalipay na ko. Bisag kamumoy na dito. Nalipay ko para ninyo. Nalipay po ko para na ako. At isa kita kong mauday na Bahamas. So going back to the issue, sa kadugay, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mga igsoon, in more than 5 years, mauni na hitabo, ang atong korte is inutil. Ang ahensya na tos kagamhanan, ang kuwa is inutil. Perting sayuna ran ninyong ibahig ang schedule para hearing, salamat ni Lynn, di Babor Abril. Pagkasayuna ran ninyong ibahig ang kaso, dili man guni siya kinahanglan pagdugay nga proceeding, dugay pa nagtagbo, mga igsoon sa gikiha ug sa nagkiha. Dili na. In the very first place, this is a family. In the second place, there is a law, corporation code. Unya ingon ani nga inyong gibitin-bitin, well, maingon ako pag istorya, siguro baliwala lang ninyo, gumikan kay para ninyo, ug unsa inyong nahimong pabor gikan ni Olivia, unsa nahimo yung pabor sa series liner, bahala nagnadihado tong upat ka managsuon, bahala nadihado tong upat ka anak ni Ricardo ni Olivia, unya kay wala mamoy labot, bahala na sila. And I want our judicial system. Ganahan ako ng Korte Suprema, ganahan ako kanang mga RTC, ganahan ako ang mga huwis ug mga abogado. Pagsulti mos tinuod, oy. Maling kapuya, mabiktima ang mga ordinaryong tao, mapildi sa teknikalidad, kay wa mo gatinarong sa inyong trabaho. Unya rabag magisgutas kahanginan, inyo tang dumtan. Unya, bisan pagani o moingon ta pag istorya na atas katarungan, inyo na lang mahibalaan mga igsuon na guilty na siya. Tanawar gud unsa ka klase sa mga walay buot. Unsay klase sa ato karon nga mga ahensyas kagamanan nagtuuta nga you're hiring professional people with caliber. Dili pwedeng dili mga graduado kurso, dili mga master's degree, graduate school. So niya, after all, ingon ana rin nyo ikapresentar nga maramog mga walay buot. Okay, salamat Lynn. Okay. Okay, salamat ni Amalia. Mga igsoon, ingon sila, Pastor, naapa din nila, but this is a dead poet philosophy. This is a dead poet philosophy. Dead poet philosophy. Yes, okay. Pero, tinuod man good. Yes, according to Mark Twain. I agree with you. According to Mark Twain, ningon pag-istorya nga, no amount of evidence. Mga igsuon, but I'm telling you, you cannot blame the ordinary people who doesn't know about evidence. The perfect group of people who can understand about evidence are the lawyers.
maybe professionals has a little amount of understanding about evidence. But whenever the professional in general knows a little amount of it, but those who have sufficient amount, enormous of understanding what's evidence and what's the truth is and the evidence of truth is, unya karon mga igsoon mo na hinuoy dili mo gana kay gumikan nga unsa may rason moingon pata pag istorya wala mo gana gumikan kay dili ganahan o na ay nagkontrol nila. How could you dare to do that? Pila ka judges ang na-assign aning kasuha. Pila ka kaso ni limited to 13 ang ako ang naibawan mga igsoon. But then with these 13 cases na may mga wala na mo pasar, especially sa Dumaguete, wa naman to moabot mga igsoon. But these people, group of people that are understandably mga tao na will brace mga igsoon sa language of law. Kabalo ko siya lingwahis balaod, but mga igsoon indubitably, they are already considered as blind or inutil. Walay rason mga igsoon nga moing ko pag-istorya ang uban mag-suicide na lang. Ang uban mga igsoon mahimo na lang kriminal. Ang uban mga igsoon magrebelde. Gumikan kay mga igsoon, well, I agree with you. We are already in this deserted place of mga igsoon honesty and privilege. Mga igsoon, sorry ha, na nawadaan na tag kahigayunan sa mga tarong nga tao nga matinud-anon ang mga depribilehiyo nga mga tao bisag mamakak pa sila, immune sila, dili sila magukod gumikan kay ang ilahang mga kadaghanan sa mga tao mas gipili magpakahilom kaysa mo komento. Unsara dagway nga nas Pastor Laping karon nagtingog, nagkomento mga igsoon. And then I may not be a lawyer, but I'm talking about the degree of being sincere and honest. Matingala man gyud ta, natingala man gani ko kanapang mga ordinaryong tao din na moy dili matingala nganong halaka ingon ana kadugay sa muunom na gani katuig nya wala gud sila gibuhat niya. Ingon ana kadagan ng tao nga masakripisyo, more than 18,000 ka mga empleyado ang masakripisyo sa walay klarong desisyon nga gihatag ang atoa karon nga justice system, ang atoa karong mga korte. Ang pangutana giunsa man ninyo pag qualify sa mga huwes nga inyong gibutang din na sa pwesto, Judicial and Bar Council. Ngano man mga abogado man unta mo, nganong dili man ni mag-question, nganong wala may mo pataliwala nga ahensyas kagamanan nga mo prosecute sa tanan nga mga alumalya sa mani. Okay, I agree with you. Nga naa ko no, ingon si Angelo, na ingon si lang Nor, ingon sila pag-istorya nga naa ko no'y ombudsman. But sa ako pangutana po ninyo in return kung naay ombudsman, ang ordinaryong tao mo file og kaso sa ombudsman, kihaan niyang huwis. Bihuna-una ako nun ninyo, ang driver, maundang siya sa biyahirong adlaw kay moadto siya sa ombudsman, sa di pa siya mato sa ombudsman, iyasang balayon, iyahang isulat, iyang complaint dito sa ombudsman. Kinsa may iyahang i-complaint? Ang abogado, ang fiskal, ang huwis? Grabe naman pod. Nganong ingon-ani man ang atoa karong nasod, mga igsoon? Ngano? Kamo manggod pod, ngano manggod pod, di mo magtinarong pong eskwela, oy! Kaya nagtinarong unta mong eskwela, dili kay akuray mo yaw-yaw din eh. Daghan mga dagko grado, daghan pa maganing abogado nga makamao, pero ang problema, mga igsuon, mga puti, mag-itlog. Ang mga huwis gyud. Because sila'y maminaw. Sila'y mo evaluate. Mga igsuon, syarog dili nila mauna-una nga, baya oroy, no? More than 80,000 ka empleyado ang walay kasiguruan gumikan lang aning problema sa pamilya nga naamantay klarong kodigo. Na ay klarong kodigo sa korporasyon or corporation code nga pwedeng magsulti. Naaman untay arbitral office mga igsuon ang Security and Exchange Commission nga abuto ni. Naamantay taga LTFRB nga pwedeng mupataliwala. Nganong inutil ang atong gobyerno dining dapita sa isyu mga igsuon
sa Balyacar Transit. Ang issue din ni sa Yanson Group of Bus Companies. Nga nung ingunan ni man, nga naa na may nadihado. Nadihado ng upat ka ba nagsuon, unya sila pa'y majority stockholder, nadihado pag yun ang 18,000 kapin ka mga empleyado, unya hangtod kanusama ni Marisol Bar. Hangtod kanusama ni matagaan og kasulbaran. Naunsa naman tao ni, no? Mga igsoon. Unsa man itawag ni or text message? Kajut lang ha, ako text message lang. Okay. Maayong gabi, Pastor. Sige ko paminaw nimo, lami na kay paminawon, lami na kayo paminaw sa Garbo. Gikan ni Mikey Villarin. Salamat ni imo, Mikey, salamat no. Mga igsoon, sorry nga ingon ana ako kasinsiro nga wala ko ganahi. Kay daghan kayong alkansi aning kihaanay. Una, alkansi ang mga pobre nga dili makasarang og abogado. Ikaduha, alkansi mga igsuon bisan pag dunay abogado nga mulaban kun ang kontra dato. Alkansi ang mga pobre, mga igsuon, dili lang kay alkansi sila dato ang kontra, alkansi pag yun sila og ang naas kagamanan mulaban dito sa mga dato. Og ang mga dagkog grado nga mga gituhuan nato nga mga tao nga dunay integridad huna-huna ra nato, damgo ra na nato. Imagine kaning sitwasyon na huwis mga abogado dili makaresolbar og sayo sa problema sa 18,000 kapin ka mga empleyado sa Yanson Group of Bus Company, sa Yanson Family Corporation. Ang problema tali ra sa panag-iya sa upat nga sila'y majority stockholder, gipalutsan sila kasong kriminal, nalagpot sila sa Pilipinas. Now, kay wala sila sa Pilipinas, dili kaya nga mo rule out ang ato karong korte, kay nga naman, o sa pamigikinalan, teknikalidad. Ang nakasalalay, bahala na tong upat kay mga manggaranon, mga dato, to sila nga mga anak ni Olivia. Bahala na silang Olivia, silang Leo Ray, o gingon man si Janet Dumangkas, kay mga dato na sila. Ang kini karong walay klaro nga ilahang pagpanarbaho. Unsa may solusyon sa ato ang korte. Kaya ang kasulbaran din they will rule out. Inig pagawas sa promulgation sa judgment sa korte and they will call up the attention of the four and og unsay angay og kinahanglan mo decide silang idisinhirit. Sige, idisinhirit. Kung mo ingon pag-istorya, doon na sila katungod kay mga anak sila, di, buhatan na, kay para nga makasunod na pod ang ikaduha nga mga problema nga angayang resolbahon ang kahimtang sa mga empleyado sa Series Company or empleyado sa Yanson Corporation. Sorry mga igsoon, ngayon na ako kainit nga nagsulti ninyo. Kay para manggod nako dili manggod kay kinirang 18,000. Ang mga pasahero mga igsoon, pila ka buok ang mga pasahero karon nga nagsakay kanunay anang series liner mga igsoon. Every day, ako lang tamong giklaro, every day pila ka buok ang nagbiyahian. Unya sa mga nagbiyahian mga igsoon, ang akong pangutana karon dili ra ba ta maghuna-huna, ha? Nga kanang mga nagsakay nga mga pasahero everyday is 700,000 kapin. More than 700,000 ka mga pasahero everyday. Pasahero na sa mga driver. Pasahero na sa bus. Sakay diha ang konduktor. Di na nagsalig ang 18,000 kapin ka mga empleyado, mga kawani sa series liner. Wa bagyod kahuna-huna ang ato ang korte, ana? Ang atong Korte Suprema, giila mo nga mga banggiitan, mga bright mo, nga kamo maoy ligdong pag-abot sa dispensation of judgment. Nganong dili man mo makakull up sa attention sa lower court, sa regional trial court, o asa din na nga mga arbitral court, kay doon naman may otoridad, ana, kay para nga marisolbar na ni.
Try to imagine balik mga igsuon. Gi-ignore gani ang 700,000 kapin ka mga pasahero sa series liner everyday. Sa issue pa lang na sa insurance. Mga butang nga ilahang kahangawaan sa mga driver kaysa panahon nga si Roy Yanson mo'y nagdumala, plastado kayo ang mga insurance policy mga igsuon o ang mga bus nga nagsakay, mga sakyanan, mga bus nga gisakyan sa mga katawhan, sila kampanting magpadalagan everyday. Mga igsoon kay maayo ang benepisyo nga gihatag, maayo ang paglunod sa SSS, maayo ang paglunod sa ilang Medicare. Well, salamat sa term ha, kay wa na ko kay baluan ng Medicare, ako nahibalaan kaning ato ang wala pa tayo universal healthcare, kani pang gitawag na itong PhilHealth. Na kuno galing ingon ani ang argumento sa mga pipila. Nahangawa sila, gimingaw sila sa pagpadalagan ni Roy Yanson ni RSY. Gumikan kay tao sila, gitahod sila, girespeto sila. Unya dunay mga anomalya, manubag diretso kay ngano ang investigation mga igsoon is at hand. Naadayon ang investigation kung kinsay mga badlungon nga mga managers. Karon, example na ko, badlungon si Luloy Limada diri sa Dumaguete nga branch office. Badlungon ni si Dimple Tinapaw mga igsoon. Ang question na to, nganong dili man ni mapangutana, nganong dili man ni maklaro. Unang problema, kaning contribution nila mga igsoon sa kana kunong ilahang life, unsa tawag ana, kanang life contribution kuno sa mga kauban nila nga dunay mahitabuan, mga igsuon, dayong walay klarong pagpasabot nila, di kinsa may in charge ana, di si Dimple Tinapaw, Dumaguete pa lang na. Nya, nganong dili man na maimbestigahan, gumikan kay ang anomalya gipa laming. Si Luloy Limada, sa tanan nga mga problema sa mga pipila ka driver nga nagsakutot karon sa problema nga pabalik-balikon ka unom anang Manhuyod ug Dumaguete, unom ka round trip. Unya dili ra questionon si Luloy Limada. Unya og unsa man gani mga korupsyon sulod ana, pasagdahan las Luloy Limada. Pasagdahan las Dimple Tinapaw. Kinsay na as risgo, mga driver o konduktor. Unya karon nangita og hustisya ang mga yanong driver, konduktor ug ubang mga kawan ni walay makatouch ni Dimple Tinapaw ug ni Luloy Limada. Unsa man naturon mga igsoon, aber bika mo ako pangutanon, pasagdahan na lang na. Now, lupig pa wa kay korte ani. Salamat ni Franz Joseph Rosal nagtanaw ko mga igsoon, murag wala ratay korte. Paminawan ng corner. Hello, may gabi on air ta? Hello, may gabi, Pastor. Yes, ma'am, may gabi. Belated Happy Father's Day. Ay, yes, thank you, ma'am. Ang ato amang good nga korte para sa mga dato, ulas mga kabus. Ay, naku, as problema na, ma'am. Okay, nauna adaan, bisag unsa pa na sila kagraduado sa ilang pagkaabogado o ilang pagkapiskal o unsa sila nga klase nga pagkakuan huwis. Wala sila anang para sa pobre, maglaban sila tuas mga dato, kay dagko biya tugatag, ang tawa lang daas kay buloy. Daghan kayang gadipinsang mga tao. Yay. Apil pas Duterte, kayo nauna adaan, kwarta man to. Sugdahanan yun ang kwarta kaysa Diyos, ma'am. Gamahanan kay dilaliman ka bisag unsa ka dakong sadaan daghang mo dipinsa. Si Rubin, si Duterte, ang kanang abogado nga kanang pagulpol. Oh. Sila abogado tulo. Okay. Oy, na ako nudahan kita nga bisag sadaan ang kanang dato. Mahimo na ulay sana kay una adaan san ugad gud na. Yay. Yeah. Ma'am, no? Katupod si Duterte pagpungko niya, pagpatay niya sa mga tao ngayon tapyon. Ako, dalira ning masulbad, 6 months rin doon ako patay ng mga tao nga sinagakuan ng Shabu. Asa naman ron nga, usa man siya ga-protektar og Shabu. Walang tawa ron. Yes. Ayang kahambog na unom ra kuno kabulan. Nanaghan man na gani mga drug lord. Ay, no, wala naman sa Duterte, ma'am. PBBM naman, ha? Utro po na ka magapangusap kinig magyaw-yaw.
Bali, no? Ako, ma'am, nalain ra ko, naguol ko, kay sa ako nang giingon, nga, permanenteng pildi ang pobre in taon. So, imagine ka, 18,000 kapin ka empleyado, 700,000 kapin ka pasahero, unya, bulok or walay ayo nga pagpadalagan sa kumpanya, nangita in taon og solusyon ang mga kawani, nangitag solusyon ang mga pasahero, unya, nangandoy sila mabalik tong pagpadalagan ni Roy Yanson. Unya karon sa may lapagitaon nga Roy Yanson nga gisikaran man lagpot kay gikyaan magkriminal nga kaso nga kanang giingon ma'am karnaping sa ilahang mga truck, unya kanang giingon pagistorya nga unya majority stockholder ba yan giingon pagistorya ma'am nga trespassing sa ilang kaugalingon nga talyer, sa ilang kaugalingon nga kaning gitawag terminal usahay malibog ka kay kaduterte mo to panahon ma'am manang gatuog marisolbar sa panahon ron ni Marcos mas grabe naman hinoon ma'am wa naman hinoon mo usad Wala gingon nga kato si kuan si Roy kada kay to siya ug mabalik to siya nga bisan pag maingon sila nga ilahan ng gidatulan ta mas ginhawa og unsay sala mudaog manggaling ang mga demonyo din sa ilang balaod hulat lang sila sa ikaduhang kinabuhi kaya kita ang mga kabos dito kita ang magmadaog. Yes, ma'am. Kana na lang, ma'am. At least natin paglao, ma'am. Salamat anang imong pagdasig, ma'am, ha? Salamat po Okay. ni Ramil Makay karon nga nagtan-aw. Sige, ma'am. Salamat kay ma'am. Sige pastor, bye-bye pastor, ampay ka nun. Okay, sige, ma'am. Thank you, ma'am Christy. Mga igsuon, ako agree gyud ko ni ma'am Christy. Di madugoy na to doon sa kalibutan. Ato na to sa langit. No? Okay. Kaning usa mga igsoon. Pastor, kamura gyud makasulbad ana mga broadcaster. Samot na kung si Tulpo Brothers mo diskarte solution dayon. Kanini abot na ning Tulpo pero si Tulpo giputol rag sayo. Ni abot na ning Senado, dito na ning Jinggoy Estrada. Pag abot ito Senado, gipalong ni Jinggoy. So sa ako nang giingon, magsalig tang uban, salamat kayo sa 3457, nindot unta kayong hunahunaon nga naay Tulfo Brothers. Ang problema, na may gidapigan pod mga Tulfo Brothers, ang problema kay gidapigan sa mga Tulfo Brothers usama sa Olivia. Okay, atas caller. Hello, may gabi sir. On air ta? Hello, B.A. Pastor. Yes, may gabi sir. Muntan ako, Pastor. Unsay ingon tang financial status or kaning operational situation karon sa Baliacar Transit. Ason karon, Pastor, sa takilid o dili? Gining man gyud kayo sir. Sa ako nabantayan sila. Ang ilahang by the billion na sir ha. Double digit, maabot ang maganig 3. Gumikan lang kay dunay gitawag anatog kanabang una is obligation niya. Doon na po'y, manang mukubos sila. Nasa 3-digit billion sila, pero mukubos sila. Pero ang pinaka-precise gyud is na di gyud sa mukubos sa 2-digit. No? So ako rang giklaro nga ingunan na ang ila sa korporasyon na sa ilahang kompanya. So, Kuan kanang mo agree ko sa imong gisulti kay tingali na kay mas dool ka o kanang nang makalili ka lang kuan diha financial statements ngali na kay pero ako nagbase lang po kay na mga areas lahol Philippines wala kompetensya so imposible losing sila. yes. Yes sir. But dire wala competitor sila. So, Wala. Ang advantage pod nila sir nganong nga dako kayo sila og income kay ang ilaha manggong pag-angkat gikan sa China unya pag-abot diri sa Philippines sa panahon nga si Ricky Paigadala sa bodybuilding nagbaligya manggod pod sila. So mo nang dili lang kay limited sa ilahang gamit nagbaligya pod sila so Farinias kanang Filtranco, Pantranco ug uban pa dinha. So sila pod ana gyud manufacturer kay naa man nila ang line of expertise sa bodybuilding. Unya considering nga ang ilahang pagkuha sa China barato ra kay sa ngatanan so nakakita man gugos importation kay na man gugoy mga kopya. Unya masya ka sir nga ang ilahang presyo is only 20% ra ang ilahang gasto and then gipatungan lag 80% but anyway private company man na nila manang ni boom sila maayo other than the income nga ilahang na enjoy everyday sa operation nila sa ilahang more than
4,800 ka mga buses. Wa pa nailabot sa ilahang mga tracking. So I think wala tayong ang kawori ang kanang 18,000 ka mga employees. Tingali Sir? Pastor. Again, sir, again? So walay ang ikabalaka ang kanang 18,000 ka mga empleyado. Dako kayo kabalaka, sir, kay ining panahon na sa pagkakaron, murag gi-floating sila, ang uban gipaagig agency, dili pareho tong sa panahon gyud nga si Ricardo Yanson ang gadala nga in-house gyud sila, direct gyud sila sa kompanya. Pero sa pagkakaron sukad nga sa kunahibalan, sir, mura cost cutting bitaw, mga niabot na lang sa walay seguridad ang ilahang mga corresponding benefits, mao nay dakong problema karon sa more than 18,000 ka mga empleyado. Kay katong sa una nga direct pa medyo murag maayo ang contribution nila sa ilang mga SS o guban pa din na nga itong Medicare nila karon may Medicare ang ilaha karon is PhilHealth, pero dili namang gyud ingon nga ang kompanya ang karon gay personalized naman, pwede naman din sila ray mulunod on din ang ilahar karon nga medyo nawala na sa passing ang ilaharang pangutana karon og mabalik pa ba kuno tong sa una nga gisultad gyud sa kompanya ang ingon ana nga mga bayronon. So may problema ilang employment. Ang ako manggong na kuanan pastor kay nabot naman kani sa Senado. Tingalig mapareha ba ang hulaman ako ang akong gagagulaan ba ang linyada sa isulti ni in kaso si Bato de la Rosa kon sa iyang ikasulti kabayan ana kay nag-istorya man tagkabahin linibo ang mga empleyado ato kung hitabo sa ABS-CBN nga 11,000 ang linya ni Bato is mingo naman siya pangitala mo lang trabaho. Maupo ni sir, maupo ni. Niabot naman ni dito sa Senado. Ang gasulti si Jinggoy Estrada. O siyempre, mga igsuon apil si Bato din na. Ang point ra nako sir nga dili sila seryoso pag abot na sa ingon ani nga mga istoryahon because ang ilahang pangutana ngano kuno nag-antos ka nga pwede makapang-apply og laing trabaho. Munang ingunan nila kamubo ra kayo ang ilahang tubag dayong panghita na laglaing trabaho. So nangita na wala integridad ang atong Senado pag abot ani. Salamat pastor, mura akong kabalakan. Salamat. Okay, salamat sir, salamat. So, salamat sa mga suking tigpamin mga igsoon ni answer ako ha sa mga pangutana. Kaya ako mong point mga igsoon, kani mong gud untay ngunani, tao mong gud ni tagaan unta nig dakong importansya sa ato ang mga senador, tagag dakong importansya. Labi na gud ni Tulfo kay si Tulfo is well known. Pero mga igsoon, well known siya mga igsoon, pero dili man gud well known as in mulaban. Well known siya nga maka-income ang iyahang vlog. Unsa kadaghanon ang stars niya. Kaya usually ang nahitabo mong gud na ni mga igsuon, mga ila kog sorry ninyo, na sensationalize mo bitan ako wala na ko gi-monetize ting ako karon nga Facebook. Ang rason nga nun dili ko monetize pan dili ko ninyo matulisok nga vlogger man ka pastor kay para nga magpadako kasi mong income mao nang imuhang gibuhat nga sige kang ga post, sige kang ga appeal og mga grupo, sige kang ga-boost. Pero ako mga igsoon, I'm telling you, wala gyud ko ga-boost din. Wala gyud ko ni bayad para mo boost mga igsoon. Ang ako, estimate ra gihapon ko, 5,000 ra gihapon ang ako ang limit nga friends, kay wala man ko ga-boost mga igsoon, wala man ko ni bayad o niya, wala man po ko nagkinahanglan dunay mo advertise na ako. Ang ako rang punto din ng mga igsoon, mas malipay ko nga katong mga direktang radio nga mga yanong tao nagpaminaw sa kinaraang transistor radio o niya, more na ako wala ko nang andoy nga daghang mutanaw sa ako ang Facebook account, daghang mudanaw sa ako ang Facebook page para nako pinaka-importante na ko mga igsoon bisag unsa kagamay ang ako na contribute para sa mga kaigsuonan natong dunay kasayuran nga magkuha importante nako nga dinhi marilib nako medyo murag naa na dili akong katagbawan malipayon nako bisag unsa ra ka iyano kay wala man ko nang ambisyon di man ko ambisyosong magmilyonaryo wala ko nang ambisyon nga magpolitika wala ko nang ambisyon mga igsoon nga musika ang ako igo na limited group of people that can listen to me, hear me, and can argue with me. Enough is enough. Ingunan na ako mga igsoon. Well, sorry na, sinyasan ako mga igsoon. Nilapan ako sa oras. Magdungog na lang ito mga dlawa sa kanunan si Pastor Ilaping. Salamat ni Jim Ablong Villahermosa o salamat po ni Sir William Ablong. So, salamat sa mga
kaigsunan tong nagtanong ng sa programa. Magdungog lang to maglaw mga igsoon para ipadayon nato ning mga pipila ka mga sensitibo nga mga isyu nga nagkinahanglan og kasulbaran. And then dedicated ko sa tanan nato nga mga salamat ni Mayor Ray Rosario. Dedicated ko sa tanan nga mga yano, pobre og nagkinahanglan gustisya nga mga katawhan kay mga igsoon para manggod nako mao ni ako ang ginagmayng butang ako ka-contribute para man lang makatabang ko sa ko isig katawo. Wala ko nagkinahanglan mga igsoon nga para sikat ko, parang simbahon ko, parang himuon kong santos. Wala na ko anak mga igsoon, enough na para nako. Ang ako lang, malipayon ko sa mga pipila ka personalidad nga punto-punto ang mga pangutana sa mga caller. Salamat kayo, pero mga igsoon, ang ako kasultin ninyo. After this, magpabilin ra gyapon ko nga si Pastor Ray Laping, yanong tawo mga igsoon, og unya ang atong hisgutan kanang kabilingan sa katawhan ngadto sa iyang pagpuyo sa kalibutan kon serbisyuhan ba siya, tagaan ba siya, importansya, o anda mga itong kagamhanan, o tagana, parang ang atong mga katauhan, ang ato ang publiko, mao'y mauna og masiguro. Salamat. Hangtod ugma, magdungog ta. Daghang salamat og maayong gabi, mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghanang muday sa dagwayng matahong, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghanang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.